Ang pinakamalakas na bayani ay ipinagkanulo ng sangkatauhan at muling nagkatawang tao bilang isang overpowered Dark Lord. Noong taong 447, nagkaroon ng malaking digmaan sa buong mundo sa pagitan ng 6 na bayani at ng Demon Lord. Ang hukbo ng mga kalansay ng Demon Lord ay sumugod sa larangan ng digmaan upang harapin ang mga bayani, ngunit ang mga bayani ay biniyayaan ng makadiyos na kapangyarihan at ngayon ay may mga anyo ng anghel. Ang Demon Lord na si Lianas ay nakaupo sa kanyang silid na pinapanood ang lahat mula sa kanyang bola. Lahat ng kanyang mga kuta ay natalo at ito na ang kanilang huling linya ng depensa. Nagawa ng mga kalansay na madaig ang ilang sundalo ng tao, ngunit may kapangyarihan ang isa sa mga bayani na buhayin silang muli. Biglang lumitaw ang isang malaking nilalang na parang puno, na ikinagalit ng Demon Lord dahil kinikilala niyang ito ang Archsage na bayani na huminto sa pagiging tao para makakuha ng higit na kapangyarihan. Bumangon si Lianas at tinawag ang kanyang mga tauhan para sumali sa laban, ngunit pinigilan siya ng kanyang kasamang Fenrir at matapat na general, na ipinaalala kay Lianas na nangako siya sa Goddess of Rebellion. Ipinagkatiwala niya sa kanya ang isang bagay noong siya ay tao pa, kaya nagpa siya si Lianas na tanggapin ang pagkatalo. Ibinaba niya ang kanyang tungkod at naglakad patungo sa isang pinto habang ang kanyang kastilyo ay nawasak. Bago pumasok, ipinangako niya na muli siyang babangon pagkalipas ng 1,000 taon at babawiin ang kanyang trono, kaya tinatakan niya ang sarili niyang kaluluwa sa Grand Mausoleum. Pagkalipas ng 1,000 taon, makikita natin ang 2 batang babae na naggalugad sa mga guho ng kastilyo ng Lianas. Si Celia at Regina ay nasa isang misyon upang subaybayan ang mga guho dahil mayroon silang mga ulat na ang ilang mga halimaw na tinatawag na voids ay gumagawa ng kanilang mga pugad doon. Naglalakad sila sa isang koridor at nakarating sa isang malaking pinto. Kinikilala ni Celia na ito ang Mausoleum ng King kung saan nagpa siya ang Demon Lord King na magpahinga, naghihintay sa kanilang mga huling araw. Sinubukan ni Regina na buksan ito, ngunit sa tingin niya ay kailangan nilang kunin ang isang bagay para masira ito. Pagkatapos ay napansin ni Celia ang ilang mga nakasulat sa pinto at ginamit ang kanyang telepono kung anong wika iyon. Napagtanto niyang buhay ang pinto at hinawakan ito. Biglang nag-activate ang pinto at bumukas. Kinuha niya ang kanyang baril at pumasok sa loob, kung saan nakakita siya ng malaking kristal. Pagkatapos ay napagtanto niyang may tao sa loob at nagpas siyang tulungan siya. Makikita natin si Lianas sa isang barren na lugar. Nakita niya si Rosalia, ang Diyos na minsan niyang pinangakuan. Sinabi niya na sa wakas ay natagpuan na niya siya, at tumugon siya na mahigit 1,000 taon na ang nakalipas mula nang magkakilala sila. Ipinaliwanag ni Lianas na wala siyang magagawa laban sa kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa mga bayani, kaya nagpa siya siyang itatak ang kanyang kaluluwa upang tuparin ang kanyang pangako sa kanya. Sumagot siya na masaya siya na naaalala pa rin niya ito, at lumayo sa ere. Sinubukan siyang pigilan ni Lianas, ngunit sinabi niya na umaasa siyang muli silang magkikita. Samantala, sinusubukan ni Celia na barilin ang kristal upang iligtas si Lianas, kung sino ang nasa loob. Nagrereklamo siya tungkol sa ingay at nagtataka kung ito ay 1,000 taon na. Nahulaan niya na matagumpay ang reincarnation ritual. Pagkatapos ay napansin ni Lianas si Celia na sinusubukang barilin ang kristal. Napagtanto niya na siya ay tao at sa tingin niya ay sinusubukan niyang pagnakawan ang kanyang libingan, kaya nagpa siya siyang ipakita sa kanya ang kapangyarihan ng reincarnated Demon Lord. Ginagamit niya ang kanyang mahika para basagin ang kristal at itomba ito. Sa una ay inaakala niyang descendant siya ng High Elf tribe, ngunit nagkamali siya. Pagkatapos ay nagpa siya siyang tapusin siya sa pamamagitan ng pagsisikap na pagnakawan ang kanyang libingan. Ngunit huminto siya nang tanungin niya kung bakit ang isang bata ay nakalok sa loob ng kristal. Tumingin siya sa kanyang refleksyon at laking gulat niya nang makita ang kanyang bagong anyo. Sa palagay niya ay nabigo ang reincarnation spell, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit dahil ginamit niya ang spell para muling itayo ang kanyang katawan sa dating anyo. Inaasahan niyang nasa kanyang Demon Lord na anyo, ngunit siya ay nasa kanyang anyo ng tao noong siya ay bayani pa. Oo. Ang Demon Lord ay isang dating bayani. Tinanong siya ng batang babae kung bakit siya tinatakan sa loob ng kristal at tinitingnan siya upang matiyak na hindi siya nasaktan. Pagkatapos ay bigla niya itong niyakap, sinasabi sa kanya na nandyan ang nakatatandang kapatid na babae upang protektahan siya. Siya sa una ay naiinis, ngunit sa huli ay nawalan ng malay. Maya-maya ay nagising siya at binigyan siya nito ng cookies.
Sa tingin niya ay masama na ang katawan niya ngayon dahil nahimatay siya sa isang bagay na walang kwenta gaya ng gutom, buti na lang naligtas siya ni Celia. Pagkatapos ay tinanong niya kung ayos lang ba siyang ipakilala ang sarili bilang 15 taong gulang na estudyante mula sa Holy Swordsman Rearing Institute, at itinanong ang kanyang pangalan. Ipinakilala ni Leonas ang kanyang sarili at naisip niyang magagamit niya ito upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang mundo. Paminsan-minsan ay inuulit niya ang kanyang pangalan at tinatawag itong cute. Naiinis siya dahil ang pangalan niya noon ay kinaguguluhan at minatatakutan, ngunit ngayon ay tinatawag itong cute ng isang random na babae. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang kanyang record bilang Demon Lord ay tinanggal sa kasaysayan. Tinanong siya ng kanyang edad, at sumagot siya na siya ay 10. Pagkatapos ay tinanong siya ni Celia kung naaalala niya ang mga void na halimaw na nag-alis sa kanya, ngunit nalilito siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Celia na ang mga voids ay mga kaaway mula sa ibang mundo, at na siya at ang kanyang mga kasamahan sa paaralan ay mga knights na humahawak ng mga espada upang labanan sila. Si Leonas sa una ay nalilito dahil 1,000 taon na ang nakalilipas, ang mga kaaway ng mundo ay mga taong katulad niya, Demon Lord, at ang Diyosa ng Rebelyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Celia na iniimbestigahan nila ni Regina ang mga guho na ito dahil pinaghihinalaan nila na ito ay isang void base. Napagtanto niya na nagkataon lang na natagpuan siya nito, ngunit sinabi niya na ang pinto ay selyado hanggang sa mahawakan niya ito. Tinanong niya siya kung anong taon na. Sinabi ni Celia na sila ay nasa taong 64, na ikinalilito niya. Bigla silang nakarinig ng isang malaking pagsabog at nakatanggap si Celia ng mensahe mula kay Regina na nagsasabi na nakatagpo siya ng malalaking void. Agad na kumapit si Celia kay Leonas, na nagsasabing paprotektahan niya ito. Isang ogre void ang dumaan sa pinto at sinubukan ni Celia na barilin ito. Naiinis siya na lahat ay sinisira nila ang kanyang Grand Mausoleum at nagpas siyang gamitin ang kanyang mahika para pigilan ito para lang madulas at madapa ang kanyang mukha. Sinabi ni Celia sa kanya na umatras at binaril ang void, ngunit kinikiliti lamang siya nito. Biglang, sinira ng laser beam ang braso ng void at ibinaba ang katawan nito. Ito ay si Regina at ang kanyang malaking kanyon. Ang void ay bumangon at binago ni Regina ang kanyang anyo ng kanyon upang barilin ito sa dibdib. Sa kabila ng pagtataka nang makita si Leonas, sinabihan ni Regina si Celia na umalis at tumakas habang hawak niya ang void. Tumakas ang dalawa at sa tingin ni Leonas ay walang nangyari ayon sa kanyang plano. Nabigo ang kanyang reincarnation spell at bumalik siya sa kanyang anyo ng tao bago siya naging Demon Lord. Ang kanyang Grand Mausoleum ay pinamumugaran na ngayon ng mga dayuhan na sumisira sa lahat. Gusto niyang harapin ang mga ito, ngunit hindi niya magawa dahil nandoon ang mga babae, at kung ipakita niya ang kanyang kapangyarihan, hindi niya magagamit si Celia upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa mundo. Pagkatapos ay sinabi ni Celia na malapit na silang maabot sa ibabaw, ngunit isang kristal ang biglang gumuho sa lupa at naging isang wyvern void. Ito ay hindi katulad ng mga wyvern na nakasanayan niya. Sinabihan ni Celia si Leonas na tumakas habang nakikipag-ugnayan siya sa halimaw. Ang kanyang baril ay naging isang espada at naghahanda siyang harapin ito, ngunit binaliwala lang ito ni Leonas at nagsimulang mag-spell para sirain ang halimaw. Si Celia, sa ilang kadahilanan ay itinulak si Leonas palayo, sinabi sa kanya na tumakbo at nahiwa sa bituka. Siya ay nakahiga sa sahig sa isang pool ng kanyang dugo, at si Leonas ay nagtataka kung bakit niya ito ginawa. Sinabi niya ang kanyang mga huling salita, na sinasabi sa kanya na tumakbo at tumakas kasama si Regina, ngunit si Leonas ay lumapit sa kanya. Ang wyvern ay naging mas malapit at ang pangalawang void ay lumitaw. Humingi si Celia ng paumanhin sa hindi niya pagprotekta sa kanya at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinawakan ni Leonas ang kanyang kamay hanggang sa kanyang huling hininga, ngunit sa tingin niya ay tanga siya. Itinatago lamang niya ito upang makakuha ng karagdagang impormasyon, ngunit nagpa siya itong isakripisyo ang sarili upang protektahan siya. Sa katunayan, maaari niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang madaling harangan ang mahinang pag-atake ng mga wyvern. Gusto niya ng karagdagang impormasyon, ngunit sa tingin niya ay wala na itong halaga sa kanya. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanya si Rosalia nang protektahan niya ito, na inihayag na noong si Leonas ang bayani, siya ay ipinagkanulo ng mga taong sinubukan niyang iligtas. Kaya naman siya ay naging Demon Lord. Mas maraming void ang lumitaw at sinubukan atakihin siya, ngunit ang kanyang magic barrier ay namamahala upang harangan ang lahat ng ito.
Iniisip niya na nakakainis ang kanyang anyo bilang tao dahil nabawi niya ang kanyang emosyon. Ang mga Voids ay patuloy na nagpapalabas ng mga pag-atake, lahat ay pinipigilan. Pagkatapos ay tumalikod siya at tinawag ang kanyang staff. Sinabi niya sa mga Voids na siya ay lumaki na naka-attach sa tapang ni Celia at nagpa siya na parusahan ang mga ito para sa pagsira sa kanyang kastilyo. Nagcast siya ng level 8 gravity spell, na binasag ang Void sa pressure. Ang isa pang Void ay sumusubok na umatake, ngunit hinaharangan lang niya ito gamit ang kanyang barrier at binago ito upang umatake gamit ang mga spike. Ang huling Void ay nagsimulang lumipad palayo upang makatakas, ngunit siya ay tumalon lang at nagpalabas ng isa pang level 8 na fire spell upang iprito ito. Gayunpaman, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga buto ng Void ay nanatili pagkatapos gamitin ang spell, isang bagay na hindi kailanman nangyari kahit na laban sa mga dragon. Sa tingin niya, ito ay dahil ang kanyang kasalukuyang mga antas ng mono ay 1/3 ng kung ano ang dati. Napansin niyang halos kaunti na lang ang buhay ni Celia. Karaniwang wala siyang pakialam sa buhay ng tao dahil siya ang Demon Lord, ngunit kinikilala pa rin niya ito dahil sinubukan niyang protektahan siya. Hindi siya maaaring gumamit ng mga banal na spell upang pagalingin siya, ngunit maaari niyang gamitin ang lahat ng spells na may kaugnayan sa kamatayan, kaya nagpa siya siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang bigyan siya ng buhay. Gumagamit siya ng spell na nagpapanumbalik ng lahat ng nawala niyang dugo sa kanyang katawan, na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Samantala, nagawa ni Regina na tapusin ang Ogre Void at sinubukan kontakin si Celia, na wala pa ring malay. Narinig ito ni Leonas at nakitang kahanga-hanga na ang teknolohiya ng sangkatauhan ay nagawang umunlad ng ganoon kalaki. Sa wakas ay nagising si Celia at agad siyang niyakap, nakahinga ng maluwag na ligtas na siya. Pagkatapos ay sinusuri niya ang kanyang mga sugat at hindi niya alam kung paano siya ganap na gumaling. Naguguluhan siya dahil sigurado siyang namatay na siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Leonas na ginamit niya ang kanyang banal na salamangka upang pagalingin ang kanyang likod, ngunit hindi alam ni Celia kung ano ang mahika. Pagkatapos ay napagtanto niya na hindi gumagamit ng mga spells sina Celia at Regina upang labanan ang mga Voids, ngunit ginagamit nila ang kanilang mga armas na ginawa mula sa advanced magic. Napagtanto ni Leonas na sa kasalukuyang panahon ang mga tao ay hindi maaaring gumamit ng mahika, kaya gumagamit sila ng mga sandatang mahika na hindi nangangailangan ng pagsasanay o pagsusumikap. Nalilito pa rin, tinanong ni Celia kung ginamit niya ang kapangyarihan ng isang banal na espada, ngunit hindi niya maintindihan. Ipinaliwanag ni Celia na ang ilang mga banal na espada ay may kapangyarihan sa pagpapagaling sa Excalibur Academy. Naniniwala siya na magagamit niya ang kapangyarihang iyon at naniniwala siyang iyon ang dahilan kung bakit siya dinukot ng mga Voids. Pagkatapos ay nagbibigay siya ng buong paliwanag kung ano ang banal na mga espada. Karaniwang ang kanilang mga kapangyarihan ay ganising ng sangkatauhan upang labanan ang mga Void. 60 taon na ang nakalilipas, halos natalo ang sangkatauhan sa digmaan laban sa Voids, ngunit ganising ng mga bata ang banal na kapangyarihan ng espada upang manipulahin ang apoy, hangin, at iba pa. Napagtanto ni Leonas na ang kapangyarihang ito ay iba sa ginagamit niya, kaya nagpa siya siyang itago ito sa lahat. Dumating si Regina at tinanong ng mga babae kung ano ang nangyari sa Void. Nagsinungaling si Leonas, sinabing nawala ito habang nanginginig siya sa takot. Pagkatapos ay nagpa siya silang umalis sa mga guho at hiniling ni Celia kay Leonas na samahan siya sa kanyang motorbike, na ikinalito niya. Sumama siya sa kanya at nagmaneho sila pabalik sa academy habang patuloy na tinutokso ni Regina si Leonas. Pagkatapos ng mahabang biyahe, sa wakas ay natanaw na ni Leonas ang lungsod at napagtanto niya na ito ang 7th Assault Garden. Sa pagpunta nila sa lungsod, sinimulan ni Celia na alalahanin ang kanyang mga alaala noong bata pa siya 6 na taon na ang nakararaan. Siya ay nanirahan sa ikatlong Assault Garden, ngunit isang araw ay inatake sila ng mga Void. Ang bawat tao ay tumayo upang labanan ang mga Void habang ang iba ay naghihintay ng resulta sa loob ng bunker. Makikita natin na si Celia at Regina na kanyang kasambahay ay nasa loob ng bunker. Natakot si Regina sa mga nangyayari, ngunit sinubukan siyang aliwin ni Celia. Hindi iyon gumagana gaya ng sinabi ni Regina na sinira ng mga Voids ang bawat lungsod na kanilang inatake. Sinabihan siya ni Celia na huminahon dahil mga Holy Knights ang kanyang mga magulang at paprotektahan nila ang lahat. Pagkatapos ay sinimula ni Celia na banggitin ang mga salita ng kanyang mga magulang at kapatid na babae, binanggit kung ano ang kanilang gagawin pagkatapos talunin ang mga Void.
Sa wakas ay nagsimulang kumalma si Regina at ngumiti ang dalawang babae. Nangangako silang sasali sila sa Excalibur Academy at magiging Holy Knights rin, para protektahan ang mga tao. Gayunpaman, ang sitwasyon sa labas ay hindi kasing saya. Ang bunker ay nanginginig sa mga pagsabog at si Celia ay nagsimulang magpanik. Sinubukan niyang lumabas at sumama sa kanyang pamilya sa laban, ngunit pinigilan siya ni Regina. Ang dalawang batang babae ay nagsimulang lumuha, nag-aalala tungkol sa kanilang pamilya. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay bumukas ang pinto ng bunker. Lahat ay lumabas at nakitang nawasak ang kanilang lungsod. Si Celia ay nagsimulang mapunit at humingi ng tawad kay Regina. Sinabi niya sa kanya na magiging okay ang lahat, ngunit nauwi sa kasinungalingan ang lahat. Bumalik sa kasalukuyan, tinanong ni Regina si Leonis kung ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng Assault Garden. Tumugon siya ng oo, inilalarawan ito bilang hindi kapani-paniwala. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang lungsod ay nakadock doon ngayon, ngunit ang lungsod ay karaniwang gumagalaw dahil ginagamit ito sa mga frontline upang salakayin ang mga walang bisa na kolonya. Ipinaliwanag niya na ang lungsod ay maaaring gumawa ng kapangyarihan at pagkain, at maaari ring tumawid sa karagatan. Naguguluhan si Leonis, hindi alam kung paano gumagalaw ang isang bagay na ito na napakalaki. Nagpasya siya na dapat niyang pag-aralan ang puwersa ng tao bago niya simulan ang kanyang paghahanda upang ibalik ang hukbo ng kanyang Dark Lord. Matapos makapasok sa lungsod, ipinaliwanag ni Celia na ang mga taong maaaring gumamit ng kapangyarihan ng isang banal na espada ay dapat mag-enroll sa Excalibur Academy. Hindi sila pinipilit na direktang labanan ang mga voids, ngunit dapat silang makipagtulungan sa panahon ng digmaan. Iniisip ni Leonis na ito ay isang pagkakataon upang matuto ng higit patungkol sa mga banal na espada. Pagkatapos ay sinabi ng mga babae na magkikita sila kapag natapos na niya ang kanyang inspection. Pagkaalis nila, pumasok si Leonis sa banyo at nagsimulang mag-freak out dahil hindi gumana ang spell niya bilang intensyon. Siya ay dapat na muling magkatawang tao ng 1,000 taon sa hinaharap sa kanyang Dark Lord na anyo, ngunit siya ay muling nagkatawang tao sa kanyang dating bayani na anyo. Pagkatapos ay tinawag niya ang dalawang pangalan, Black Cass at Sherry, na lumilitaw mula sa kanyang anino. Si Sherry ang kanyang personal na kasambahay, habang si Black Cass ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, ang prinsipe ng Realm of Shadows. Sinabi ni Leonis na matagal na silang huling nagkita, ngunit tinanong siya ni Black Cass tungkol sa kanyang bagong anyo. Sinimulan ni Leonis na lambingin si Black bilang nagpapaliwanag na dahil sa isang pagkakamali, napunta siya sa kanyang orihinal na katawan ng tao. Binanggit ni Black Cass na ito ang kanyang unang pagkakataon na makita ang hero form ni Leonis. Sa wakas ay nagsalita si Sherry at ipinahayag na nakita niyang maganda ang bagong anyo ni Leonis. Nagalit siya at nagtatanong kung niloloko siya nito. Nagsimulang magpanik ang cute na babae, ngunit pinabayaan ito ni Leonis. Binanggit niya na tinawag niya sila dahil kailangan niya ng pabor. Hinihiling niya sa kanila na siyasatin ang lungsod, na ipinapaliwanag na ito ay isang ganap na naiibang hinaharap kung ihahambing sa naisip niya. Ipinaliwanag niya na ang mga tao ay hindi na gumagamit ng mahika, ngunit mayroon silang kakaibang kapangyarihan. Binanggit ni Black Cass na nakakaamoy siya ng ibang uri ng kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi ni Leonis na ang kanyang layunin ay mabawi ang kanyang hukbo ng Dark Lord, ngunit kailangan muna nilang malaman ang lahat ng kanilang makakaya. Bumalik ang dalawa sa kanyang anino at sinimulan ang kanilang investigasyon. Pagkatapos ay dumaan siya sa proseso ng inspection kung saan siya ay sinabuyan ng kung ano. Ang ilang mga makina ay nagsimulang mag-analisa sa kanyang data, at patuloy siyang lumakad pasulong. Sinusubukan niyang dumaan sa isang uri ng detector na nagpapataas ng alarma, ngunit nagawa niyang gumamit ng spell para i-deactivate ito. Pagkatapos ng inspection, binigyan siya ng pansamantalang ID card. Lumitaw si Celia at inagaw sa kanya ang card para kunan ito ng litrato. Medyo nalilito siya dito, ngunit ipinaliwanag ni Celia na pinatutunayan nito ang kanyang pagkakakilanlan sa lungsod. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na oras na para bisitahin ang academy at sinabihan siyang sumakay sa kanyang bisikleta. Dinala siya ni Celia sa isang maliit na paglilibot sa lungsod, na ipinakita sa kanya ang malaking distrito ng komersyo na ikinagulat ni Leonis. Binanggit niya na ang lahat ay tila mapayapa sa lungsod, na nagudyok ng paliwanag mula kay Celia. Sinabi niya na ang 7th Assault Garden ay hindi kailanman isinailalim upang maiwasan ang pagsalakay dahil ito ang pinakabagong lungsod,
ngunit kasalukuyan silang gumagawa ng bago. Ibinunyag din niya na ang mga lalaki ng Holy Swords ay nakadeploy sa frontline para lumaban, ngunit ligtas ang lungsod. Ang lungsod ay nahahati sa tatlong bahagi, ang residential area, ang commercial districts at ang administrasyon. Sa gitna ng lungsod ay makikita niya ang Excalibur Academy, na kumokontrol sa militar. Pagkarating nila, sinabi ni Celia na kailangan niyang maghugas muna bago hawakan ang kanyang pagpaparehistro. Gayunpaman, medyo humanga si Leonas sa dami ng malalaking gusali sa paligid at nagtanong kung bahagi ito ng academy. Kinumpirma ni Celia at sinimulang ipaliwanag ang mga gusali at kung para saan ang mga ito. Ang pinaka-nauugnay ay ang mga dining hall, ang training grounds, at ang dance hall. Medyo nataranta si Leonas, hindi niya maintindihan kung bakit may dance hall sila. Ipinaliwanag ni Celia na kailangan na ipakita ang kanyang banal na espada dahil ang kanyang puso at espiritu ay kailangang maging mahinahon. Ipinakita niya sa kanya ang dormitoryo ng babae, ngunit pinigilan sila ni Muscle. Napansin ni Leonas na sinusubukang iwasan siya ni Celia, ngunit sinubukan silang pigilan ng lalaki. Tinanong niya siya kung sino si Leonas, ngunit sinabi lang niya na walang kinalaman si Muscle dito. Sinimulan ng lalaki ang panlilibak kay Celia. Natatawa siya at sinabi na ang pleton ni Celia ay tumatanggap na lamang ng mga bata dahil lahat sila ay mga kabiguan. Sinabi ni Celia na si Leonas ay isang certified holy swordsman, ngunit sinabihan siya ng lalaki na huminto sa pagbibiro. Sa kabilang banda, iniisip ni Leonas na ang taong ito ay biniyayaan ng kamangmangan. Alam niyang hindi siya nakakapinsala dahil mukha siyang bata, kaya napagpasyahan niyang huwag parusahan ang taong ito para maiwasan ang anumang atensyon. Pagkatapos ay sinabihan ni Muscle si Celia na ihinto ang pagsisikap na maging gumagamit ng Holy Sword at sumali sa kanyang pleton. Sinasabi niya na sila ang mga nangungunang ranggo at kung sasali siya ay papayagan siyang manatili sa academy. Tumisi siya habang tinatawag niya si Celia na isang kabiguan na hindi maaaring magpakita ng Holy Sword sa kabila ng pagdadala ng dugo ng mga Holy Swordsman. Ibinaba ni Celia ang kanyang ulo, tinanggap ang katotohanan, ngunit medyo nalilito si Leonas na hindi niya maipakita ang banal na espada. Naalala niya tuloy na hindi niya magagamit ang kapangyarihang iyon sa ruins, at iyon ang dahilan kung bakit siya tinamaan ng Void para protektahan siya. Pagkatapos ay tinanong ni Muscle kung ano ang ginagawa niya sa isang paaralan para sa banal na swordsman. Ipinakita ni Muscle ang kanyang tunay na pagkatao. Sinabi niya sa kanya na lumipat sa kanyang pleton at maging laruan niya tulad ng ibang mga babae. Sa ganitong paraan maiiwasan niya ang pagpunta sa mga mapanganib na misyon. Iniisip ni Leonas na gumagamit si Muscle ng ilang mind control magic sa mga babae, ngunit napagtanto niya na iyon ang kapangyarihan ng banal na espada ni Muscle. Tumanggi si Celia, na ikinagalit ng lalaki. Pagkatapos ay sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay kasama si Leonas, ngunit ang lalaki ay nagbigay sa kanyang mga damdamin at nagsimulang humawak sa kanyang buhok. Sinabi ni Leonas kay Muscle na huminto, ngunit ang lalaki ay nalilito lamang. Pagkatapos ay naglabas si Leonas ng isang spell at nagsimulang manginig ang katawan ni Muscle sa takot, hindi alam kung ano ang nangyayari. Napaluhod siya sa sakit at nilapitan siya ni Leonas. Lumapit si Leonas sa tainga ni Muscle at sinabihan siya ng ilang salita. Sinabi niya na si Celia ay kanyang babae at walang karapatan si Muscle na hawakan siya. Huminto si Leonas sa paggamit ng kanyang mahika, na nagbibigay kay Muscle ng pagkakataon na i-activate ang kanyang banal na espada. Gayunpaman, dumating ang isa pang estudyante at sinabing ang paggamit ng kapangyarihan ng Holy Swords ng walang pahintulot ay labag sa mga patakaran ng academy. Mas malala pa ang sitwasyon dahil nasa sektor siya ng girls' dorm. Nagsimulang maglakad palayo si Muscle bago makaihi sa kanyang pantalon. Pagkatapos ay iniisip ni Leonas sa kanyang sarili na hindi siya makapaniwala na siya ay nakipagpatol dahil lamang sa isang hangal na langaw, ngunit hindi niya ito pinagsisisihan. Itinuturing niya ang kanyang sarili na pinakamapagpatawad sa lahat ng Dark Lords, ngunit si Celia ay isa sa kanyang mga minions. Samantala, tuwang-tuwa si Celia at nagpapasalamat sa dalaga sa pagtulong sa kanila. Ang babae ay si Alpine at binanggit na tila si Muscle ay target si Celia. Pagkatapos ay tinanong niya na kung si Leonas ang batang iniligtas niya sa mga guho, at may napansin si Leonas na may kakaiba. Ang mga kaibigan ni Celia ay puno ng malalaking plot. Ipinaliwanag ni Alpine na siya ang operator ng pleton ni Celia, kaya napagtanto ni Leonas na palagi silang may komunikasyon. Nagpakilala si Leonas at tinanggap siya ni Alpine sa academy.
Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang kanyang uniforme at tinanong si Celia kung irerehistro nila ang kanyang banal na espada. Sinabi ni Celia na kailangan munang maligo ni Leonas at tinanong kung pupunta si Alpine sa dormitoryo. Ipinaliwanag ni Alpine na kailangan muna niyang isumite ang Void Investigation data sa Knights, na binanggit na mayroong isang bagay sa ilalim ng karagatan. Naging interesado si Leonas tungkol dito, ngunit hindi ito pinapansin sa ngayon. Ngunit hindi na ipaliwanag ni Alpine ang sitwasyon dahil nagsisimula ng mahilo si Celia. Napagtanto ni Leonas na malapit na ang oras, at pumunta sila sa dormitoryo ng kanyang koponan. Ipinaliwanag ni Celia na ang mga nakatalagang dorm ay batay sa mga marka ng Pluton. Ipinaliwanag niya na ang bawat Pluton ay may 5 o 6 na miyembro at tinatrato sila ng academy sa isang merit system. Mayroong mga paligsahan, mga laban sa pagsasanay, at mga eksaminasyon upang mapagpasyahan ang mga hanay ng bawat Pluton. Ipinaliwanag niya, ang dorm ng kanyang koponan ay may air conditioning, bagong kagamitan sa pagsasanay, jet bath, at sauna. Iniisip ni Leonas na ang jet bath ay isang sandata, ngunit sinabi niya sa kanya na pumasok. Pagkatapos ay tinanong niya kung okay lang sa kanya na pumasok sa isang dorm ng babae, ngunit sinabi niya na siya ay napakaliit kaya't wala silang pakialam. Sinimulan niyang gawin ang kanyang sarili sa bahay, at si Leonas ay nalilito dahil wala siyang pakiramdam ng kahihiyan. Sinabi niya sa kanya na maligo, at sinusunod niya ang kanyang mga utos. Habang naliligo, iniisip niya kung paano nagbabago ang mga bagay mula noong siya ay nabuhay. Biglang pumasok din si Celia, wala siyang tunay na kahihiyan sa mga lalaki. Sinimulan niyang hugasan ang kanyang buhok at nagpas siyang sabihin sa kanya ang kanyang planong punuan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga magulang ay napatay ng mga Void 6 na taon na ang nakakaraan, siya lamang ang nakaligtas kasama si Regina. Pagkatapos ay inalis niya ang mga pagdududa ni Leonas, na ipinaliwanag na ang kanyang mga magulang ay 2 Holy Swordsman, kaya dapat niyang magamit din ang kapangyarihan ng banal na espada. Natanggap siya sa academy dahil doon, ngunit hindi niya magising ang kanyang Holy Sword. Kaya naman gusto niyang tuklasin ang mga guho, dahil umaasa siyang magising ang kanyang tunay na kapangyarihan kapag siya ay nasa panganib. Tinawag siya ni Leonas na walang ingat, ngunit ipinaliwanag niya na kung hindi niya magising ang kanyang kapangyarihan, siya ay mapapatalsik. Pagkatapos ay nagsisimula siyang makaramdam ng panghihina at bumagsak. Napagtanto ni Leonas na naabot na niya ang kanyang limitasyon at hinawakan ang kanyang spell mark na nakalagay sa kanyang katawan. Biglang naging crimson red ang mga mata niya at nanlaki ang canine teeth niya. Sinusubukan niyang abutin siya gamit ang kanyang kamay at hinila siya nito papasok sa kanya. Nang bumangon, kumagat siya sa kanyang leeg at nagsimulang gumaan ang pakiramdam. Naguguluhan si Celia kung bakit niya ito kinagat, ngunit nagpa siya itong sabihin sa kanya ang totoo. Kinailangan ni Leonas na gamitin ang kanyang mahika para maging pinakamalakas niyang Alipors, isang vampire queen. Nalilito si Celia, ngunit ipinaliwanag ni Leonas na sa katotohanan siya ay patay na. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.